Ngunit itinulak ni Green si Nora ng husto at sa wakas ay nakilala niya ang lalaking ipinropesya niyang papatayin. Walang ideya si Nora kung ano ang susunod na mangyayari at siya ay nasa isang estado ng lubos na pagkalito. Noon lang, nakatanggap siya ng mensahe mula sa misteryosong lalaki, mukhang alam ng misteryosong tao sa kabilang dulo na ngayon lang nakilala ni Nora si Green. Mabilis na tinanong ni Nora kung paano alam ng tao ang lahat, ngunit paulit-ulit lamang na idiniin ng tao na mapanganib si Green. Nang subukan ni Nora na tanungin kung kilala niya ang matandang babae na naghula, nag-offline ang tao at hindi na muling sumagot. Matapos ibaba ang kanyang telepono, nataranta si Nora. Sino ang misteryosong taong ito at ano ang relasyon nila ni Green? Matapos ilabas ang galit sa isang boxing match, biglang nagkaroon ng ideya si Nora. Mabilis niyang tinawagan si Detective Scarlett. Hoy Winnie, baka hindi pa ito sapat. Salamat sa wakas ay nagkaroon ng ideya si Nora. Ngunit di nagtagal, nakatanggap siya ng isa pang tawag mula sa istasyon ng pulisya. Nagreklamo talaga si Green sa pulis na hinaharas siya ni Nora. Ang aksyon na ito ay nagpatawa sa galit ni Nora. Just stop niya si Mitch. Kinausap ko siya kasi nasa labas siya ng bintana. Hindi na nagsalita pa ang opisyal at direktang naglabas ng liham na nagbabanta. Ayon kay Green, isinulat ito sa kanya ni Nora. Natulala si Nora sa mismong lugar matapos itong kumpirmahin dahil ito nga ang kanyang notebook. Ngunit malinaw na wala siyang naisulat na ganoon. Kasabay nito, napagtanto ni Nora na siya ay nasa isang mahirap na sitwasyon at hindi na nagsalita pa. Kinuhanan lang niya ng litrato ang sulat at saka nagmamadaling umuwi para i-print. Habang tinitignan ni Nora ang liham, tila mas pamilyar ang papel. Mabilis niyang inilabas ang kanyang diary para ikumpara ito, ngunit nakagawa siya ng mas nakakatakot na pagtuklas. Nalaman niya na ang nakasulat sa blangkong pahina ay eksaktong kapareho ng nilalaman ng nagbabantang sulat. Nangangahulugan ito na ang liham ay nakasulat sa kanyang sariling talaarawan. Sa isang iglap, sinumpa ni Nora ang sarili. Kung isinulat niya talaga ito, bakit wala siyang maalala? Ngunit kung iba ang sumulat nito sa kanyang bahay, bakit ito ay eksaktong kapareho ng kanyang mga tala? Sa sandaling ito, nahulog siya sa malalim na pagdududa sa sarili. Pagkatapos ng maikling breakdown, uminom si Nora ng isang malaking baso ng tubig at pinilit ang sarili na kumalma. Pagkatapos ng isang gabing pahinga, medyo kumalma si Nora. Kinaumagahan, mabilis niyang pinalitan ang mga kandado at naglagay ng mga security camera sa bahay. Pagkatapos ay kinausap niya si Teresa tungkol sa liham, ngunit habang nag-uusap sila, biglang may naalala si Nora. Ngunit ang aking ina ay nagsimulang ganito. Sa una, ang mga quote na ito, ang mga butas na ito, siya ay naging ganap na galit. Naisip niya, galit ba sa kanya ang lahat? Ako din ang mga sintomas niya, iyon ang unang kaso. Sa puntong ito, malinaw na nagsimulang maghinala si Nora na mayroon din siyang demensya. Agad siyang pumunta sa doktor, ngunit direktang itinanggi ng doktor ang kanyang hinala. Gayunpaman, may iba pang mga posibilidad para sa kanyang mga sintomas, tulad ng emosyonal na stress, o isa pang posibilidad, talagang walang kabuluhan ang kanyang mga salita, at hindi nalutas ang mga pagdududa ni Nora. Sa kabutihang palad, ang mga bagay sa lalong madaling panahon ay nagkaroon ng bagong pagbabago. Ang pribadong investigador ay nagdala ng magandang balita kay Nora. Nalaman niyang ang pangalan ng dating kasintahan ni Green ay Emma Martens, ngunit hindi niya mahanap ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan o address. Kaya, bumalik siya sa kumpanya na may panibagong pagkabalisa. Ngunit sa sandaling umupo siya, nakatanggap siya ng isang bagong email na naglalaman ng larawan ni Valerie mula 14 na taon na ang nakakaraan, malinaw na na-download mula sa kanyang blog. Agad namang nagkaroon ng hinala si Nora at mabilis na nagpadala ng mensahe sa misteryosong tao na nagtatanong kung sa kanya ba galing ang email. Sa kanyang pagtataka, agad itong inamin ng misteryosong tao at sinabing matapos basahin ang kwento nila ni Valerie sa Nora's Berkeley, sobrang naantig si Nora. Sinamantala ni Nora ang pagkakataong subukan ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, tinanong kung siya ang dating kasintahan ni Green na si Emma. Mabilis na nag-offline ang kabilang partido nang hindi sumasagot. Pagka-uwi, maingat na sinuri ni Nora ang file ni Green at hindi nagtagal ay nakagawa ng nakagugulat na pagtuklas. Sa pagitan ng 2007 at 2010, nagtrabaho si Green sa Winsbach, isang lugar na 10 kilometro lang ang layo mula sa tulay kung saan nakatira ang kaibigan niyang si Valerie. Gayon din, sa pagitan ng 2007 at 2009, nakagawa si Green ng ilang gawain sa pagtuturo sa matematika. Sa pag-iisip tungkol dito, sa wakas ay may naintindihan si Nora. Lumalabas na 14 na taon na ang nakalilipas, umibig si Valerie sa isang mas matandang lalaki at hindi inaasahang nabuntis. Hindi natuwa ang lalaki dito at sinabi lang kay Valerie na harapin ang problema. Sa oras na yon, hindi nangahas si Valerie na sabihin sa kanyang pamilya at hindi niya ito kayang tiisin ng mag-isa. Sinabi lang niya sa matalik niyang kaibigan na si Nora at hiniling na ilihim ito. Ngunit hindi nagtagal, tumalon pa rin siya sa tulay at nagpakamatay. Bago yon, hindi kailanman hinayaan ni Valerie na makita ng sinuman ang mukha ng lalaki para protektahan ang relasyong iyon, kasama na si Nora. Sa sandaling ito, hinala ni Nora na si Green ang nobyo ni Valerie noong mga panahong iyon. Mabilis niyang tinawagan ang kapatid ni Valerie. Ang haka-haka ni Nora ay kalahating nakumpirma, at siya ay mabilis na gumawa ng isa pang kahilingan upang makita ang tala ng pagpapakamatay ni Valerie.
Hindi alam ng kapatid ni Valerie ang dahilan ng kanyang depresyon at biglang nabalisa si Nora. Ang post na ito, marahil siya mismo ang nagsulat nito. Sinasabi ng post na ito na siya mismo ang sumulat nito. Ang post na ito ay parang post ko sa post na yon. Kung pwede niyang tanggihan ang post ko, bakit post ang post na ito? Tama yan. Inala ni Nora na pineke ni Green ang suicide note ni Valerie at pagkatapos ay itinulak siya palabas ng tulay. Hindi naman nagpakamatay si Valerie noon. Kung tama ang kanyang hula, kung gayon ang kasalukuyang sitwasyon ay may perpektong kahulugan. Sina Valerie, Green, at ang misteryosong tao na nagbabala sa kanya na mapanganib si Green, mas nagiging mas malinaw ang koneksyon sa pagitan nilang tatlo. Kinaumagahan, kumatok ang kanyang kapitbahay na si Teresa sa pintuan ni Nora, nagtanong tungkol sa pag-usad ng investigasyon. Ikinuwento ni Nora sa kanya ang lahat ng kanyang natuklasan, at ngayon ang tanging pinagtataka niya ay ang hula ng matandang babae. Nagkataon lang ba ito o talagang mangyayari ito? Hindi nagtagal, isang maliit na sagot sa tanong na ito ang pumasok sa isip ko. Pag-uwi ni Nora ng gabing iyon, napansin niyang bukas ang mga ilaw ng kanyang bahay mula sa malayo. Siya at si Trevor ay mabilis at maingat na naghiwalay upang suriin. Sa kabutihang palad, wala silang nakitang kakaiba sa alinman sa mga silid. Ngunit nang makabalik siya sa pintuan, isang patay na ibon ang nakahiga sa sahig. Ganito talaga ang hula ng matandang babae. Sunod-sunod na bagay, hindi napigilan ni Nora ang sarili mula sa gulat. Hindi nagtagal, lumipas ang isa pang gabi, at nakipag-ugnayan kay Nora ang pribadong tiktik. Nakahanap siya ng mapagkakatiwalaang partner na maaaring mahanap ang address ng misteryosong tao. Mabilis na isinulat ni Nora ang kanyang email address at password. Natunto ng batang babae ang isang address makalipas ang ilang sandali. Sumugod si Nora sa address at agad na nakita ang isang payat at pulang buhok na babae sa hardin. Pansamantalang tinawag ni Nora ang kanyang pangalan at nilingon ng dalaga si Valerie. Si Emma, na napagtanto kung ano ang nangyayari, tumalikod at tumakbo. Mabilis siyang hinabol ni Nora. Nang makitang hindi umalis si Nora, nataranta si Emma at nilock ang lahat ng pinto mula sa loob. Hindi na nakapaghintay pa si Nora at iisang hininga na lang ang lahat ng tanong niya, pero sinabi ni Emma na hindi niya talaga kilala ang matandang babae. Tungkol naman kay Valerie, sinabi sa kanya ni Green ang tungkol dito noong kasama niya ito. Sinabi ni Green na ex-girlfriend niya si Valerie. Ngunit nagkaroon ng bagong pagdududa si Nora, nagsimulang ipaliwanag ni Emma na siya ay sumailalim sa karahasan habang kasama si Green, at na si Green ay nagbanta na papatayin siya paminsan-minsan. 3 taon na ang nakalilipas, iniulat niya si Green at sinubukan niyang mangalap ng ebidensya ng kanyang mga maling gawain mula noon. Natagpuan niya ang blog ni Nora sa pamamagitan ng larawan ni Valerie, nalaman ang kanilang kwento, at nahulaan na kahina-hinala ang pagkamatay ni Valerie. Mula nang tumakas sa bahay ni Green, dito na siya nagtatago, nabubuhay sa kapakanan. Ngayon, para maalis ang lahat ng ito, kailangan nilang kumuha ng ilang matibay na ebidensya para maikulong si Green. Ngunit sa sandaling iyon, isang inay ang nagmula sa labas ng pinto. Mabilis na pumunta si Emma sa bintana para tingnan. Nakita ni Emma ang mukha ni Green sa labas ng bintana at agad na inilabas ang kanyang pistol. Nang natauhan si Nora, agad na pinigilan ni Nora si Emma at ang iba pa, na nagbabala sa kanila na huwag gumawa ng kalokohang bagay. Nagmamadaling tumakas ang dalawa sa likod bahay at bumalik sa kinaroroonan ni Nora, at least safe doon for the time being. Kinaumagahan, hindi maiwasan ni Nora na mapatingin ng paulit-ulit sa mukha ni Emma dahil kamukhang-kamukha niya si Valerie. Ang kanyang hitsura ay tila pumupuno sa ilang mga panghihinayang sa puso ni Nora. Habang siya ay nawala sa pag-isip, ang pamaypay sa tabi ng bato ay biglang tumigil sa paggana. Matapos suriin, natuklasan ni Nora na ang kapangyarihan ay natrip. Sa puntong ito, hindi niya alam na may mali. Pagkatapos mag-iwan ng tala para kay Emma, umalis siya. Ngunit pagbalik niya kinagabihan, nakita niyang nagkalat ang mga damit sa sahig. Doon lang napagtanto ni Nora wala nang makita si Emma. Pagkatapos ay natuklasan niya na ang footage ng security camera ay pinakialaman. Mukhang nakapagdesisyon na si Nora. Yumuko siya at kinuha ang pistol ni Emma sa ilalim ng kama. Ngunit tulad ng napagpasyahan niyang tapusin ang lahat, wala siyang ideya na ang mga bagay ay hindi gaanong simple. Mula sa pagtungtong niya sa misteryong ito, may nakabantay na sa kanya. Ang lalaking nagngangalang Valerie ang nakaharap sa kanya sa istasyon ng subway.